bato kung meron man sa buwisit na karagatang to! Puputuli ko yung alaga mo sa oras na makaligtas ako dito! Tulong! Help me! I need help! May tao ba dyan? Tulong! Para siyang balon na palutang-lutang sa karagatan. Ang dalagang si Julie ay nagpupuyo sa galit matapos siyang iwan ng nobyo sa gitna ng malalim at delikadong karagatan. Kasalukuyan silang nasa bakasyon upang magliwaliw. Nag-island hopping sila ngunit nang pabalik na sa hotel na tinutuluyan ay nagtalo ang dalawa matapos magselos ng lalaki sa hindi malamang dahilan. Sumabay naman ang biglaang pagliko ng bangkang sinasakyan nila kaya nahulog siya at imbes na tulungan, iniwan lang siya roon ng nobyo. Mabuti na lang may suot na lifeguard ang dalaga at kung wala, baka nalunod na siya. Sinadya nitong iwan siya roon. Kahit ang best friend niyang si Carla ay hindi man lang tumulong at natawa lang kahit papalayo na sila. Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Putya ka talaga, Dylan! Kulang na lang sumabog siya. Hindi maipaliwanag ni Julie ang nararamdaman. Pinaghalo ang galit, puot at sama ng loob sa kanyang sistema. Tarantado ka, buwisit ka! Pag ako talaga namatay dito, bumultoy ka ng jutay ka! Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang barkong nasa malayo na at walang balak bumalik. Lulanon ang nobyo, kaibigan at mga pinsan ng nobyo na alam niyang hindi naman siya gusto. Naghalo ang luha ng dalaga sa dagat kasabay ng pagtunog ng kalangitan. Wala ng araw. Natabunan na ng alapaap na siyang may dalang ulan. Pumikit at napayuko na lang siya. Mukhang ulan pa yata, putya talaga. Paano na ako nito? Ay, Diyos ko. Hindi ko alam Hindi ko alam na sa ganitong paraan pala ako mamamatay. Excited pa naman ako magbakasyon dito, tas dito pala ako madidedo, mga walang hiya. Miss? Huh? Lord, ikaw ba yung naririnig ko? Susunduin mo na ba ako? Miss? Lord, wag muna. Gusto ko pang tadyakan yung walang silbi at yawa kong boyfriend, Lord. Miss? Lord, wag, please, wag muna. Miss, hindi ako si Lord, okay? Mabilis pa sa 4:00 napamulat ng mata ang dalaga. Doon bumungad sa kanya ang hindi inaasahang pagkakataon. Isang himala, isang tulong. Isang yate ang tumigil sa kanyang harapan at sa parteng hagdan, bahagyang nakayuko ang isang matipuno at ubod ng gwapong nilalang na nakasuot ng puting t-shirt at khaki shorts habang nilalahad sa kanya ang kamay nito. Para ba siyang nakasaksi kung paano bumaba ang anghel sa kalangitan tulad ng kung paano nakasalaysay sa mga Biblia. Lord, ba't naman hindi ko alam na ganyan ka pala kagwapo, ha? Marahan itong natawa nang marinig ang tinuran niya. Miss, hindi ako si Lord. Normal na mamamayan lang ako dito, okay? Abutin mo na yung kamay ko, miss. Masama na yung lagay ng panahon, baka mapano ka pa pag nanatili ka dito. Sige. Wala na siyang ibang naiwika pa at mabilis na inabot ang kamay nito. Walang hirap siyang inangat ng lalaki at pa-bridal style na dinala sa yate. O baka mabasa ka, it's okay, huwag ka mag-alala. Maraming salamat sa tulong, ha. Alam mo, mukhang aabutin ako ng araw bago ma-rescue kung di ka dumating. Tingnan mo, umulan na nga, oh. Utang ko talaga sa'yo yung buhay ko. Ngumiti lang ang lalaki at tumango bago inilapag siya sa bench at binigyan ng tuwalya. Oh, take this towel. Magpapahanap pa ako ng damit na kakasya sa'yo, eh. Ngumiti siya rito. Thank you again, ha. Titig na titig si Julie rito. Umupo ang lalaki at sumandal sa bench sa tabi lang niya.
Anong pangalan mo? Ako nga pala si Julie. Inilahad niya ang kamay. Tinanggap din naman ito ng lalaki. I'm Leo Silvela. Hulog ka ng langit sa akin. Alam mo ba yun? Kanina nawawala na talaga ako ng pag-asa. Hindi naman kasi talaga ako marunong lumangoy eh. Kaya walang tsansa na makaabot ako ng dalampasigan. Nakita ko nga eh. Tarantado yung boyfriend mong yun ay nayaan ka lang naiwan ng bangka nyo. Natutop ang labi niya dahil hindi inaasahan na alam ng lalaki ang nangyari sa kanya. Nakita mo pala yung nangyari kanina? Oh, nasa malayo pa yung yate nun. I figured out you don't know how to swim kaya I came to help. Delikado pa man din kapag umiba ang panahon. Teka lang, ano ba nangyari? Nag-away kasi kami ng boyfriend ko. Hindi ko rin alam yung rason pero bigla na lang siya nagalit kanina ng walang dahilan. Ayun, nagkasagutan kami at bigla na lang ding lumiko yung bangka kaya nahulog ako. Kasama pa namin yung best friend ko tapos yung mga pinsan niya pero wala talagang tumulong sa akin. Binibiro yata nila ako eh, hindi naman ako marunong lumangoy. He's an asshole. Napait siyang ngumiti. Katotohanan naman yon na hirap siyang tanggapin dahil ilang taon din naman sila ni Dylan. 6 years. Hindi biro ang haba ng panahong yon. First, he shouldn't have insisted a fight dahil nasa bakasyon kayo. You should enjoy. Second, gago siya sa pag-iwan niya sa'yo. Kahit alam niyang hindi ka marunong lumangoy, pero hindi naman na rason yung pagtatalo para bandunahin ka niya, no? Kaya nga eh. Anyway, hayaan mo na, kakausapin ko siya mamaya. Gusto ko rin kasi maintindihan yung side niya eh. Pero kung wala naman, di masabuti pa sigurong makipag-break na lang ako, di ba? Hindi ko rin matanggap na nagawa niya yun eh. Lumambot ang ekspresyon ng lalaki. Nakita nito kung paano dumaan ng mapait na itsura sa kanyang mga mata. Ilang taon na ba kayo? Mukhang mahal na mahal mo siya. 6 years? Damn, ang tagal nyo. Kaya nga eh, college pa lang naging kami na. Kaya siguro willing ka pa rin intindihin siya sa kabila ng ginawa niya, no? Well, I don't blame you. You love him and matagal kayo. Tumango siya. Kanina nang naiwan siyang mag-isa sa tubig, nilamon na siya ng galit kaya kung ano-ano na lang ang nasabi niya. Pero ang totoo, hindi naman talaga niya sadya yun. There's a part in her that she really doesn't mean it. Kaya nga kakausapin ko muna siya mamaya eh. I'll confront him sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Yeah, you two should talk at sayang naman ang 6 na taon. Just don't forget the red flags at baka mabulag ka lang, ha? The right man will not hurt or abandon you. Naramdaman agad niyang gumaan ang pakiramdam sa kaharap. Hindi man kilala, ngunit pakiramdam ni Julie, matagal na niya itong kilala. Ang words of wisdom ni Leo ay talaga namang kapupulutan ng aral. Nabilib siya. May bako, ba't ka nga pala nandito? Nagbabakasyon ka rin? Rich ka siguro kasi di yate oh. Hindi lahat afford ang yate at ang boyfriend niyang si Dylan ay bangka nga lang ang kayang bayaran. Hindi, naghatid lang ng mga pinsan ko sa bahay ng grandparents nila sa Isla Higantes. Our family owns this yacht. Talaga? Marunong ka pala magmaneho ng yate? Nakakabilib ka naman. Mula sa ibabang deck, umakyat at lumapit ang isang babaeng crew. Excuse me, nandito na yung damit na susuotin niyo, ma'am. Tsaka fun fact, kapitan po kasi ng barkong ito si Sir Leo kaya maalam siyang magmaneho at siya rin lang yung lisensyadong magpatakbo ng yate nila. Umawang ang kanyang labi sa sabat ng dumating na crew. Manghang-mangha siya sa nalaman. Si Leo naman ay nahihiyang kumamot ng batok. Hindi niya inasahan na down to earth pala ang lalaki. Hindi ko agad napansin, hindi ka kasi nakasuot ng uniform or kung ano, kumpara sa totoo mong trabaho, para kang may-ari ng isang malaking kumpanya. CEO, ganun. CEO rin yan si Sir, ma'am. Billionaire pa nga. Psst. Kailangan ka rin sa baba, Claire. Malis ka na nga. Agad na agaw ng usapan ni Leo na parang nahihiya itong ipangalandakan ni Claire ang trabaho niya. Natatawa lamang na nagpaalam ang crew. Nag-sink in din naman yun sa kanya at umawang pa ang labi pero minabuting wag nang usisain ang lalaki. Baka sabihin pa nito, marites siya.
Agad nagpalit ng damit si Julie. Binigyan naman siya ni Leo ng maiinom. Pagbalik, kaya tuluyan ng gumaan ang pakiramdam niya. Tungkol nga pala sa sinabi mo kanina na kapag hindi mag-work yung usapan nyo, makikipag-break ka. Totohanin mo ba yung sinabi mo kanina? Ha? Sabi mo, puputulin mo yung alaga niyang Juta eh. Pigil ang tawa nito. Nabulunan naman siya sa diretsahang wika nito kaya malakas na natawa ang lalaki. Narinig mo rin pala yun? Sabi ko sa'yo, narinig ko lahat eh. Malakas talaga yung radar ng tenga ko eh. Chismoso. Hindi may kakayahang makarinig lang. Malakas na yung pandinig ko talaga eh. Pshh. I'm just kidding. Bigla ka naging tense Baka mamaya ako yung putulan mo Napangiwi siya at sinipat ito ng irap. Hindi ko alam na palabiro ka pala Hindi halata kasi ang intimidating ng aura mo eh. Ganito talaga ako. Ayaw mo ba? No. Mas gusto ko nga yung joker kesa seryoso na lang palagi. Yung ex mo siguro seryoso yun no? Hay naku, sinabi mo pa. Dinaig pa yung estato nun sa sobrang seryoso. Kala mo naman politiko na may iniingatang imahe. Dahil nakagaanan na ng loob si Leo, natuto na ring matawa si Julie habang kinakausap ito. Sa sobrang gaan ng usapan, hindi niya namalaya na nakarating na pala sila sa port. Kahit nga intimidating ito, mas magaan pa ang loob niyang makipag-usap kesa sa iba. Nandito na tayo sa pantalan. Tumango siya at tumayo. Kailangan ko nang bumaba, papalibog na yung araw eh. Sige, sama na kita. Hinatid siya ng lalaki pababa hanggang sa paglabas ng yate. Uy, maraming salamat ulit sa pagliligtas sa akin kanina, Leo paano yan? Mauna na ako Kailangan ko pang kausapin yung mokong kong jowa. Pero sana magkita tayo ulit. Mukhang magkikita pa tayo kasi baka gusto mong magpasama. Kamot batok na saad nito habang nakangisi. Hindi na, kaya ko na to. Alright. Kung ano man yung mangyari, pag gusto mo ulit ng tulong, nandito lang ako sa port, Hindi pa ako alas hanggang mamayang gabi. Hintayin kita. Na-appreciate niya ang pagiging thoughtful nito. Okay, thank you ulit. Tumalikod na siya at magaan ang loob na tinungo ang hotel kung saan sila naka-check-in. Sana nasa hotel na siya. Taglay ang lakas ng loob, humugot ng malalim na buntong hininga si Julie bago pumasok ng hotel, diretso paakyat sa floor kung saan ang kwarto nila. Isa pang rason bakit silang nagbakasyon ay upang maayos ang gusot sa pagitan nila. Ilang buwang naging abala sa trabaho ang dalawa at nawala na ng oras sa isa't isa. Sumali pa ang mga usap-usapan na may kinikitang babae si Dylan kaya naisip ni Julie na maganda ang mag-unwind muna sila at muling maibalik ang spark na nawala na sa relasyon sa tagal ng panahon. Hindi naman niya inaasahan na bigla na lang puputok ang galit ng lalaki at gagawin ang ginawa nitong hindi katanggap-tanggap kanina. Inaamin niya, until now shocked pa rin siya pero kakalimutan niya na lang. Dylan, nandito ka ba? Love? Pumasok siya sa room. Inilibot ng dalaga ang paningin ngunit wala siyang naaninag na nobyo. Dylan? Lumiko siya sa kwarto at lumapit sa pintuan. Akma ng kakatok ang babae nang may bigla siyang naaninag sa banyo sa labas ng kwarto. Ano? Kasunod na bumaba ang tingin niya sa sahig at nasapo ang labi nang makitang mga damit yun na nagkalat. May mga underwear pang sumabit sa tanim. Hindi maaari. Pakiramdam niya, natigil ang kanyang paghinga. Ngunit lakas loob pa ring buyuksan ng dalaga ang pintuan ng banyo at doon nga, bumungad ang eksena na hindi niya inaasahang masaksihan sa tanang buhay niya. Julie? Ano ginagawa niyo? Mga baboy kayo? Naabutan ng dalaga si Dylan at ang best friend niyang si Carla na may ginagawang milagro. Tila ba sinabuyan siya ng asido sa paghapdi ng mata sa nakita. Sarap na sarap pa ang mga ito.
Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Malamang hotel room ko to. Mga tarantado pala kayo eh. Kaya pala iniwan mo lang ako doon kasi may iba kang balak at dito pa talaga sa kwarto natin. At sa best friend ko pa? Ha? Magpapaliwanag kami, Julie. Bigyan mo kami ng chance. Mabilis na humablot ng tuwalya ang dalawa at tinabunan ang sarili. Ngunit pakiramdam ni Julie, sinapian siya ng demonyo dahilan kung bakit hinablot niya ito. Sabay tutok ng naabot na kutsilyo sa gilid. Ibalik mo yung tuwalya, Julie. Ano? Nahihiya kayo? Sa lagay na yan, may hiya pa kayo? Hindi. Ganyan na kayo, total mga baboy naman kayong dalawa. Nagtiwala ako sa'yo, Carla, hayop ka. Tinuring kitang kapatid, pero ano? Nilalandi mo pala ng palihim yung boyfriend ko. At ikaw naman, Dylan. Hayop ka rin. Ginawa ko lahat para mag-work yung relationship natin, pero itong gagawin mo? Tandaan mo to, hindi kita mapapatawad. Kinamumuhian kita. Julie naman, huwag kayo lalapit, tatamaan kayo. Siya man ang may hawak ng kutsilyo, parang siya naman ang sinaksak ng ilang beses. Naghalo-halo na ang sakit at paninikip ng kanyang dibdib. Ang hirap isipin na nagawa ng mga itong lokohin siya. Tama si Leo. Asshole ka nga. Sino Leo sinasabi mo, ha? Hindi mo na kailangan malaman kung sino, pero tama siya. Kung totoong mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan. Sinayang ko lang yung 6 na taon ko sa'yo. Kaya magsaya kayo. Dahil hihiwalayan na kita. Kung tutusin, basura ka naman na napilit ko lang ginagamit kahit lukot na. Malakas niyang sinarado ang pintuan at nilak ang mga ito. Nagsisisigaw si Carla at nagmamakaawa naman si Dylan, ngunit wala siyang pinansin. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Ayaw niyang makita ng mga itong umiiyak at nag-iisip pa siya ng ganti. Lumabas siya ng hotel at tumawag sa service ng hotel. Gusto niyang makita ng mga tao ang kababuyan ng mga ito para makaramdam man lang sila ng hiya. Hindi ako magsasayaw ng luha sa mga katulad yung basura. Kinumbinsi niya ang sarili niya. Niloko niyo man ako. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Tulad ng inaasahan niya, mabilis ngang kumalat sa buong isla ang balita sa natagpuang nalak na babae at lalaking hubot-hubad sa CR. Malaking iskandalo yon. Nakilala agad ang pangalan ni Dylan at Carla at alam niyang natunaw na ang mga ito sa kahihiyan. Hindi na siya magtataka kung umabot yon sa national news. Siya naman, kahit madilim na ang diretsyong tinahak ang pamilyar na daanan sa port. Sana nandito pa siya. Tinatak niya sa isipan ang bilin ng lalaki kanina. Kung kailangan niya ng tulong, maghihintay ito hanggang gabi. Sana hindi pa sila nakakaalis. Bigla siyang kinabahan nang makarinig ng biglang lagapak. Napahawak sa dibdib si Julie. May tao ba dyan? Walang sumagot pero bigla ulit na may tumunog kaya naman tumakbo na ang dalaga dahilan kung bakit hindi niya nakita at napatid siya ng nakaharang na warning cone sa daan. Muntika na siyang bumagsak sa sahig kung hindi lang sinalo ng kung sinong mga braso. Julie, are you okay? Leo? Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pagkabog ng dibdib. You came? Nito. Kahit madilim nakita niya pa rin nakaangat ang labi nito. Mabilis na humiwalay ang dalaga sa bisig niya at saka tumikhim. Kinabahan ako doon. Akala ko kung ano na. Baka pusa lang yun. I'm glad you came back. Kumusta pala yung pag-uusap niyo? Ayun, hindi naging maganda. I caught him in the act with my best friend. Sa hotel room pa talaga namin Umiwas siya ng tingin at niyakap ang sarili sa pag-ihip ng malamig na hangin. That asshole. He cheated on you? Hindi ko alam na niloloko pala nila ako ni Carla Wala akong idea. Para nila akong iniputan sa ulo pero hindi ko ibubuhos ang luha ko sa kanila, Leo. Intindihan mo? Yung mga taong katulad nila, walang halagang iyakan yan. Tama ka. Hindi mo kailangan sayangin yung luha mo sa kanila.
That's just a waste of tears and energy. Shall we go now? Saan ang punta nyo ngayong gabi? Punta ako sa Isla Gigantes ngayon eh. Habol ako sa mga pinsan para mabisita yung lolo at lola ko. Pwede ba akong sumama? Tsaka, baka may alak rin sa yate oh. Gusto namang magwalwal ngayon. Meron, kaya walang problema. Okay, tara. Let's go. Let's go. Walang paltos sa paglagok ng alak ang dalaga. Doon na lang niya binubuhos ang sama ng loob. Nakailang missed calls din sa kanya si Dylan kaya blinak niya na ito. Ang ina naman sa Maynila ay tinext niya sa nangyari at nagpaalam na magpapahangin muna ng ilang araw. Nag-usap sila ni Leo tungkol sa trabaho, hobbies, at mga pamilya, kung saan nabanggit nito ang problemang hindi niya inaasahang meron din pala ang lalaki. I'm planning to expand my business pero ayaw akong suportahan ng lolo ko eh. Sabi niya, bibigyan lang niya ako ng tulong pag may maipakilala akong girlfriend sa kanya. Matagal na niyang hinihiling yun pero wala akong maipakilala. Kaya yung pera na iniwan sa akin ng mga magulang ko nang mamatay sila, ayun, on hold pa rin hanggang ngayon. Kailangan kasi may maipakilala akong girlfriend sa kanila. Yun na lang iniisip kong paraan eh. So wala ka pang girlfriend? Hindi niya paniwalang tanong. Wala eh. I'm too busy sa trabaho at minsan na lang ako may oras para magliwaliw. Alam mo, parang hindi ako makapaniwala. Ikaw, sa gwapo mong yan, wala kang nobya? Seryoso ka ba? Wala nga. Mahirap bang paniwalaan talaga yun? Well, imposible. Like, wala man lang nagpakita ng interes sa'yo? Well, meron. Ilan, pero hindi ko rin naman type eh. At kung nakita mo lang siguro yung mga pinsan ko, malalaman mo kung bakit. They're more handsome than me. Well, para sa akin, ikaw ang pinakagwapong nakilala ko. Depende rin kasi yan sa preference ng isang tao. Alam mo na. Sabihin mo ulit yan pag nakita mo sila. Ngumuso siya rito. Pustahan pa tayo. Tsaka kung importante sa'yo yung business na yon, dapat makahanap ka na magiging girlfriend mo. Yun nga yung ginagawa ko ngayon eh. Pero so far, wala pa talaga ako nakikita. Napahawak sa baba ang dalaga at malalim ding nag-isip. Sige, tutulungan kita mag-isip. What if models? Supermodels, ganun. Madali lang silang nahatak given sa katayuan mo. I don't like them. Beauty queen. Ayaw mo rin? Artista. Ayoko rin. I want someone low-key. Kind and natural lang. Pumikit siya at nag-isip ng malalim. Mukhang mahirapan siyang hanapan ito ng pair. Bet mo ba yung mga taga-probinsya? Kasi sila, low-key sila, mababait. Not like that. I want someone certain. Sino ba yun, ha? Ikaw. Ha? Pwede bang ikaw maging girlfriend ko, Julie? Mabilis na nasapo ng dalaga ang labi dahil nabulunan siya. Seryoso ka? Yes, I'm serious. Diyos me! Kakagaling ko nga lang sa cheating relationship hindi pa ako ready. No, I don't mean it to be like a serious relationship. Like, pagpapanggap lang. You want me to pretend as your girlfriend? Pwede ka ba? I promise, I'll compensate you. Magkakaroon ka ng share sa business na itatayo ko. Ngumiti siya. Okay. Paig ako. Really? Oo naman. Bilang pasasalamat ko na rin sa ginawa mo sa akin. You saved me earlier. Hindi ka rin nagdalawang isip na hintayin ako. Di man tayo magkakilala, pero I believe in you. Tila ba umilaw ng emosyon ang mga mata ni Leo? Niyakap nito si Julie kaya marahan siyang humagikgik. Thank you so much, Julie. Walang anuman o magpanggap tayo bilang magjowa para sa pangarap mong business. Alright, we should plan our love story now. Dapat mga nasa isang taon. We met in church or anywhere na
Solemn kasi may pagka-conservative yung mga grandparents ko eh. Natatawa lang siya habang sumasang-ayon dito. Habang hindi pa nakakarating ng isla, nag-practice na sila ng mga kakailanganing sagutin if ever. I think this might be my most memorable vacation. It is. Pagdating ng Isla Gigantes, idinaong muna ng lalaki ang yate sa pantalan bago tumungo sa sasakyan nitong inihatid na ng tauhan. Sumunod lang siya kung nasaan ang lalaki patutungo. Magaan ang loob niya kaya nangingiti rin siya. Nakatulog pa ng mahimbing ang dalaga bago magising nang makarating na sa malaking mansyon ng mga Silvela. Hey, gising na. Nandito na tayo. Oo. Agad na inayos ng dalaga ang wisyo niya. Pinagbuksan nito siya ng pintuan. Leo, ang pinakamamahal kong apo. Lola! Mabilis lumakad ang lumabas na matandang Donya sa malaking pintuan. Napakaganda nito kahit matanda na. Yun ang lola ni Leo. May sumunod naman na matandang lalaki. Leo, apo! Lolo! Masaya kaming napadalaw ka ulit sa mansyon. Aba, bibihira lang ito. Nagtawanan sila. Tamang nakatayo si Julie sa likuran at hinintay na mapansin ng mga ito. Hindi rin naman nagtagal at nangyari nga. Sino naman itong kasama mong magandang dilag? Magandang umaga po. She's Julie, Lola. My girlfriend. Agad na natutop ang labi ng mga ito. Napalitan yon ng kagalakan at matamis ng ngiti. Talaga? Biruin mong my girlfriend na pala nga po nating ito, Julio. Halika rito, iha. Nahihiyang lumapit si Julie. Marahan siyang hinawakan ng Donya sa braso. Totoo ba ang sinabi ni Leo? Kayo na? Opo. Masaya ako, iha. Alam mo bang matagal na naming hiling na magkanobya itong apo namin? Natawa siya at napatitig kay Leo. Tumango lang ito bilang senyas na sumabay lang. Intimidating tingnan dahil sa mga authoritative aura ang mag-asawa, ngunit napakabait ng mga ito. Kailan ang balak niyong magpakasal? Po, tuluyan ang nasa mid ang dalaga. Inagaw naman yun ng lalaki at natawang inakbayan ng matanda. Nasa plano na namin la. Ay, mabuti yan para makita na namin ang apo namin sa'yo. Ilan bang gusto nyo? 10. Puro na lang isa o 2 anak ng mga pinsan mo, kaya sana ikaw ang magkaroon ng maraming anak. Hindi man totoong sila, bigla tuloy na na-pressure ang dalaga. Hindi naman siya ang magbubuntis ng 10 anak pero naiisip pa lang niya hindi niya na yata kaya. Walang problema la, kung papayag nga itong si Julie kahit sandosena pa eh. Ayan ang gusto ko sa'yo. Kaya ikaw ang may pinakamalaking mana sa mga apo ko eh. Sabi ng lolo niya. Natatawa sila nang pumasok sa mansyon. Walang tigil paluguran ni Leo ang lolo para lang makuha ang loob nito at maisakatuparan ang balak. Sa pagkakaalam ni Julie, nasa 300 milyon ang pamana na iniwan ng mga magulang niya sa pangangalaga ng kanyang grandparents. Kaya ito lang din ang may karapatang magbigay nun sa kanya, ayon sa kasulatan. Ang pera ay sapat na upang maitayo ang balak nitong shipping company. As of now kasi, nasa construction at hotels ang business ng pamilya nila. Gusto mag-venture ng lalaki sa paggawa ng mga barko kaya kailangan nito ng malaking kapital. Malaki rin naman ang pera nito dahil may sariling construction company ang lalaki, ngunit hindi kasi maitatanggi na malaki ang impluensya sa banwa ng Don kaya magbibigay yon ng automatic success sa business ni Leo. Puno na ang guest rooms ngayon dahil nandito rin ang mga pinsan mo. Ayos lang ba na sa kwarto ni Leo kayo tumuloy, Julie? Natameme siya at dahan-dahang nilingon ang lalaki. Inasahan kasi niya na iba sila ng kwarto nito. Walang problema, Lola. Aniya. Oo, hindi mo na kailangang mahiya rito sa nobyo mo kasi sa ganito rin naman kayo patutungo eh. Pag kinasal kayo, magsasama na kayo sa isang kama. Kaya isipin mo na lang, practice ito, iha. Opo. Maputla siya nang iwanan ng matandang Donya.
Napangiwi si Julie kay Leo na pigil naman ang ngiti ngayon. Don't worry, sa sofa na lang ako matutulog para comfortable ka. Pero nakakahiya naman kasi kwarto mo to, no? Okay lang. Sanay naman ako sa sofa at malambot din. Ang importante, you're comfortable sa pagstay mo rito. Utang na loob ko sa iyong pananatili mo rito kaya I should make you feel at peace and at home. Sa huli, tumangurin lang siya at nagpahinga muna sa kama. Ang bilis ng mga pangyayari. Kahapon lang, iniwan siya ng nobyo sa dagat at nahuli naman itong nakikipagtalik sa best friend niya. Kaya nakipag-break ang dalaga. Ngayon, nandito siya sa mansyon ng lalaking kakakilala pa lamang niya. But somehow, pakiramdam ni Julie tila ba matagal na niyang kilala ang lalaki. Hindi siya nakakaramdam ng uneasiness dito. Magpahinga ka na muna. Pagkatapos nito, ipapakilala kita sa mga pinsan ko sa baba. Nandun sila. Okay. Tinitigan nito ng marahan ng babae. Pagkatapos ay ngumiti na ang lalaki. Sleep well, Julie. Bandang 6:00 na ng hapon nang magising ang dalaga. Naligo muna siya at nagpalit ng damit bago nagdesisyong lumabas. Malayo pa lang narinig na agad niya ang malakas na tawanan sa malapad na sala ng mansyon. Naroon si Leo at ang mga pinsan nito kasama ang kanilang pamilya. Look who's here! Babe, gising ka na pala. Tumingala siya nang lumapit at tumigil sa harapan niya si Leo. Nakabihis na rin ito at sobrang bango. Ikaw, nakapagpahinga ka ba? Tugon naman niya. Naiintindihan niyang kailangan din nilang magpanggap sa mga pinsan nito. Yes, I did. I had a nice nap. Sa sofa ako natulog kanina. Hindi na kita ginising nang lumabas ako dahil mukhang napakahimbing ng tulog mo. Tumango siya sa bulong nito. Iginiya siya ng lalaki sa sofa kaya nahihiya namang ngumiti si Julie sa mga matang nakaantabay sa kanya. Hi, I'm Lydia, wife ng cousin ni Leo. You're Julie, right? Ako nga. Nice to meet you, Lydia. I'm Marie. I'm Dana. Ito pala ang rason kung bakit bumalik pa itong si Leo sa port kahapon. Akala namin iatake na naman ang pagiging killjoy kaya hindi sumama eh. Yun pala, kinailangan balikan ng girlfriend niya. Tahimik lang to pero alam din palang lumande ah. Kaliwak kanan kung sino na lang ang nakikipag-usap sa kanya kaya hindi na alam ni Julie kung sino ang haharapin. Pero sa naririnig niya, mukhang unang beses magpakilala ng babae ni Leo sa pamilya nito. Baka ito pa nga ang unang girlfriend ng lalaki. Alam mo ba, hindi namin alam na may girlfriend tong pinsa namin eh. Kung hindi ka sa amin sinabi ni Lolo at Lola, wala kaming ideya. Aba, ang galing pa naman pala na itong magtago eh. Kaya nga, labes namin ito inaasar na baka bakla eh, magiging gurang na walang asawa kasi puro trabaho lang. Eh ayun, palihim lang pala. Kaya pasensya na kung ngayon ka lang namin nakilala. Nangingiti siya sa kakulitan ng mga ito. Pakiramdam ni Julie ang gaan kausap ng mga Silvela. Ang saya niyo naman. Ganito lang talaga kami. Lagi kaming di magkamayaw sa ingay. Ani Leo. Sumandal siya sa dibdib nito at marahan namang hinaplos ng lalaki ang buhok niya. Kulang na lang tuloy budburan ng asin ng mga pinsan nito dahil sa pangingisay, sa kilig. Kilig na kilig sila. Kaya dapat kung mag-akana kayo, marami rin para ganito kasaya. Mangyayari yan, cuz. Huwag mo munang i-pressure naman yung girlfriend ko. Grabe ka naman eh. Ani Leo. Nagsasuggest lang kasi tong si Mrs. dalawa lang nakayanan eh. 10 silang mga lalaki. 8 sa 10 ay may mga asawa na, samantalang si Leo at ang pinsan nitong si Raven ang wala. Sa narinig niya, namatay raw ang fiancé ni Raven kaya hanggang ngayon wala pang asawa. Ang sweet niyo namang dalawa. Kanina ka pa hug ng hug kay Julie. Bakit ba? May problema ba? Gusto ko lang yakapin yung girlfriend ko. Umangat ang kalamnan ni Julie sa husky voice nitong nag-vibrate sa kanyang tenga. For the go rin sa trip ng mga lalaki, ngunit hindi niya maitatanggi na nagdudulot yun ng kiliti sa kanya. Lalo pat ang lambot ng mga braso nitong nakapulupot sa kanyang bewang.
Okay lang ba ang ginagawa ko? Hindi ka ba uncomfortable? Yun ang bulong nito kanina bago siya yakapin. Okay lang, gawin mo lang ang gusto mo. Hindi naman uncomfortable sa pakiramdam. Bilib siya rito dahil hindi nakakalimutan ng lalaki ang consent. Bagay na kailanman hindi niya naranasan kay Dylan. Kay Leo, ramdam niyang ingat na ingat ito sa kanya. Walang galaw na hindi humihingi ng consent ang lalaki at para sa kanya, isang trait yon na rare lamang sa mga lalaki. Ilalagay ko ang baba ko sa balikat mo, okay? Go on, Leo. Okay lang talaga sa akin. Thank you. Ang sweet nilang tingnang dalawa. Nang sumali sa sala ang Donya ay paniwalang-paniwala naman sila. Leo, apo, nasabi sa akin ng lola mo na gusto mo raw akong kausapin. Opo, Lo. May sasabihin sana ako sa inyo about business. Sige, dun tayo mag-usap sa opisina ko. Leo stood up. Nilingon nito siya. Palihim na nag-cheer ang dalaga at ngumiti. Kaya mo yan. Aniya, yun na ang oras na sasabihin nito ang plano at hinihiling niyang magiging successful ito. Tumugon ng matamis ng ngiti si Leo sa dalaga bago umakyat kaya naiwan siya. Doon napagpasyahan ng dalaga na lumabas para tingnan ang nalinis na kalawakan ng gabing yun. Habang hinihintay na matapos ang usapan ng maglolo, inabala niya ang sarili na magliwaliw hanggang sa makatanggap ng tawag sa isang unknown number. Hello? Sino to? Ako to, si Dylan. Ikaw? Ang kapal naman talaga ng mukha mong tumawag pa sa akin, no? Blinak na kita sa mga account ko I want to talk to you, love. Ano bang hindi mo maintindihan, ha? Tapos na tayo at hindi kita mapapatawad sa ginawa mong baboy ka. Please let me explain. Ano bang papaliwanag mo? Ilang taon ako nagbulag-bulagan sa pagiging red flag at toxic mo, Dylan. Kaya hindi na ako magpapaloko sa'yo ngayon. Kung ano man ang nangyayari ngayon sa'yo, namnamin mo dahil consequences yan ang kalandian mo. Ba't biglang ang tapang mo, ha? Kasi nakahanap ka ng mas mayaman sa akin? Kumunot ang noo niya sa tinura nito. Akala mo ba hindi ko alam na magkasama kayo ngayon ng Leo na tinutukoy mo nung nakaraan? Nandyan ka sa mansyon ng grandparents niya, di ba? Ano? Paano mo nalaman yan? Malakas na tumawa si Dylan sa kabilang linya. Nagmistula itong demonyo. Hindi mo na kailangang malaman yon. Kung mapagsabi ka sa akin na cheater, parang di mo ginagawa yun Kaya ba ang bilis mo kung hiwalayan kasi nakahanap ka ng mas mayaman sa akin, ha? Isang Silvela? Baka peke naman yan. Kumuyom sa galit ang kamay ni Julie. Ang maningning na kalangitan ay biglang nagdilim sa pagsama ng mood niya. Huwag mong ibalik sa akin yung bintang, Dylan. Dahil kahit kailan hindi ako nag-cheat o nagloko sa relasyon natin. Ano naman sa'yo ngayon kung kasama ko yung lalaki ko? Break na tayo at wala kang pakialam sa akin. Kasunod ng mariin niyang wika, bigla na lang may malakas na nabasag sa kabilang linya. Nagwawalang sumigaw si Dylan. Doon niya napagtanto na lasing ito. Hindi pwede! Hindi pwedeng ganun mo lang bitawan ang 6 na taong pagsasama natin. Oh, shut up! Ang 6 na taong yun walang laman kundi panloloko, pangmamanipula. Kung nagawa mong ibasura yon para sa sandaling libog ako, kaya ko rin kalimutan yon. Hindi, binabalaan kita, Julie. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Gagawin ko ang lahat para masira kayo ng lalaki mo. Wala akong pakialam sa'yo. Balang sa buhay mo. Subukan mo man pero wala kang mapapala kaya bye. Hiningal siya nang ibinaba ang telepono. Pakiramdam ni Julie, umangat din ang lahat ng dugo niya sa pag-init ng ulo at pagkulo ng sistema niya. Who's that, Iha? Ay, naku po. Tila pinakitaan siya ng multo sa sobrang gulat. Bigla na lang bumungad sa kanya ang matandang Donya na nakakunot ang noo. Lola Teresa? Sino yung kausap mo? Ay, wala po. Scammer lang na gustong manghuthot ng pera. Talaga? Nakatitig ito sa kanya ng mariin kaya pakiramdam niya, sinilaban siya ng apoy. Bigla siyang na hot seat.
Tumubo rin ang kaba na baka narinig nito ang buong usapan nila ni Dylan. Kanina pa ho ba kayo dyan? Mula sa seryosong ekspresyon, umangat ang labi ng Donya. Sakto lang, katulad mo ay nagpapahangin din kasi ako rito kada gabi. Hindi ko lang inaasahan na makita kang galit sa kausap mo sa telepono. Parang hindi bagay na nagagalit ka sa maamo mong mukha, iha. Wala siyang mahagilap na tugon. Pero kung ako yun magagalit din ako kapag sinabukang iskamin ako, no? Kaya wag ka nang ma-stress dyan at i-block mo na lang ang number ng scammer na yan. Alam mo naglipa na yata yan sila dahil ganyan. Dati kumakatok talaga sa bahay. Ngayon dahil may teknolohiya na, dinadaan na lang sa mga pagtawag-tawag. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Mukhang hindi nito narinig ang tawag. Oo nga po Madalas talaga akong mabiktima nito, Lola. Pakiramdam ko nga ho. Alam nila yung numero ko Kaya dapat subukan mong magpalit ng number. Susubukan ko ho. Salamat ho sa advice. Oh, nandito lang pala kayo. Sabay silang lumingon ng Donya nang magsalita si Leo. Nasa labas na rin ito. Oh, apo. Tapos na ang pag-uusap niyo ng lolo mo. Opo, la. Kung ganun maiwan ko na kayo kasi kanina pa yon. Ay nako, nang hihingi sa akin yun ng masahe. O sige na, iha. Magandang gabi sa'yo at sa'yo rin, apo. Good night din po, la. Aniya. Nang pumasok na ang matanda, kuryoso siyang lumapit sa lalaki. Kumusta? Ano nangyari? Pumayag ba? Titig na titig si Leo sa kanya. Tsaka kinuha ang kamay niya. Damn it, Julie. I don't think I can sleep tonight. Hala, bakit? Masama bang balita? No, hindi ako makakatulog kasi sobrang saya ko! Pumayag na si Lolo. Alam mo ba, ibibigay niya na sa akin yung pamana ng mga magulang ko. Napatili na rin siya sa balitang ito. Daig pa ng dalaga ang batang nanalo ng raffle sa isang theme park. Talaga? Congrats! Matutupad na yung pangarap mo. May tatayo mo na yung pangarap mong shipping company. At hindi magiging posible yun kung wala ka. Kaya utang ko sa'yo ito. Nagpapasalamat ako ng malaki sa'yo, Julie. Walang mapagsidla ng kagalakan ni Leo. Masaya rin siya para rito at pakiramdam ni Julie. Pangarap niya ang makakamtan niya when in fact, sa lalaki yun. Nanatili sila ng 2 araw pa sa bansyon. Sa 2 araw na yon, nakilala niya ng lubusan ang mga Silvela. Ang bait talaga at accommodating ng family mo, Leo, no? Masaya ako na nakilala kayo. Salamat dahil na-appreciate mo sila. Oo naman. Alam mo bang unang beses itong makakilala ako ng tanyag na angka na mababait lahat ng miyembro? Marahan niyang inabot ang kamay ng lalaki at pinisil yun. Maraming salamat sa opportunity na to Marami ako natutunan sa mga araw na nakasama ka. Ako rin naman, Jules. I'm happy na nakilala kita. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago binitawan ang kamay ng lalaki. I guess this will be the last time that we are seeing each other. Masaya ako na makukuha mo na ang pangarap mo at ako naman, eto, magpapatuloy sa buhay. Until we meet again, okay? Bahagyang nalungkot ang ekspresyon nito dahil huling araw na nila sa mansyon. Huling araw na rin nilang magkikita. Dahil sa oras na bumalik sila ng Manila, ay titigil na rin ang koneksyon nila. Ayon sa deal, they'll stop pretending if makuha na ng lalaki ang mana, which is nangyari nga. The deal was short. Ito na ba talaga ang huli? Maikli lang, 'di ba? Pero sa loob naman ng 1 linggo, masaya ako. Lahat ng araw memorable sa akin. Ramdam niyang tila nag-aalangan pa ang lalaking bitawan siya ngunit inassure na ito ng dalaga. Siya man ay may sariling realidad na kailangang harapin. Kaya naman pagbalik nila ng Manila, balik sa dati ang buhay niya. Ang huling kita nila ni Leo ay nang ihatid nito ang dalaga sa bahay nila.
It ended with a single goodbye and then her life resumed to where it was. I can't believe na nagawa kang lokohin ni Dylan. Nagtiwala pa naman ako sa kanya at magagawa kanyang lokohin kasama pa si Carla. Calm down, ma. Kinuwento ng dalaga ang buong nangyari sa ina and as expected, na high blood ito. Immoral ang ginawa niyang pangiiwan sa'yo sa gitna ng dagat. Buti na lang dumating itong si Leo at hindi ka pinabayaan. Ah, my goodness. God forbid, pero ang sarap sampalin ng ex mong yan, ha? Mabuti na lang hindi ka nagpakatanga at hiniwalayan mo agad siya. Alam din ng ina ang tungkol kay Leo at masaya naman ito na nakatagpo siya ng tumulong sa kanya. After that, Julie's life returned to usual. Nagtrabaho ulit siya sa veterinary clinic kung saan siya naka-duty. Isa kasing veterinarian ang dalaga. Yun nga lang, hindi niya maiwasan ng tuluyan si Dylan dahil ang boss niya sa clinic ay ang kapatid nito. Hey love, let's talk please. Kulang na lang maubos niya kakaikot ang buong clinic sa pag-iwas sa lalaki. Mula pa lang nung umaga naroon na to. Ginugulo siya mula nang malamang bumalik siya sa trabaho. Umalis ka na! Wala akong balak makipag-usap sa'yo, okay? Julie naman. Ano ba, Dylan? Hinarap na niya ito at inirapan. Sa kakagulo mo sa akin, alam mo bang bumabalik lang sa isipan ko yung naabutan ko nung araw na yun sa banyo, ha? Kaya lalong lumalaki yung pandidiri ko sa'yo eh. Kaya pwede ba? Parang awa mo naman na. Lubayan mo na ako. Hindi ako titigil. I'll beg again. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. There's no second chance anymore, okay? Umiwas siya rito at chinek ang kasalukuyang aso na naka-admit sa clinic. Love naman. Don't call me love anymore. We're done. Ano bang gusto mo, ha? Wala. I just want you to leave me alone. Umigting ang panga nito sa galit. Wala pa ring pakialam ang dalaga. Dahil ba may nakilala ka kaagad na pambalit sa akin, ha? Excuse me? Hindi siya makapaniwalang napasinghap sa saad nito. Ayaw mo na sa akin dahil gusto mo na doon sa Silvela na yon. Mayaman lang yun sa akin eh. Pero di hamak naman nagwapo ako at matagal na tayo nagsama. You knew me. Oh, not really. Hindi talaga kita kilala, Dylan. Kasi akala ko hindi mo magagawang magloko. Apparently, kaya mo palang gawin kaya mali ang pagkakakilala ko sa'yo, okay? Damn it! Tatalunin ko pa rin ang gagong yun. Makikita mo. Excuse me. Kumunot ang noo niya. Bigla na lang kasing may sumingit na boses sa likuran at nang lingunin niya. Laglag agad ang panga ni Julie nang makitang si Leo pala yun. Leo, ano ginagawa mo dito? Kahit si Dylan napatda at nawala ng salita. Para bang nilamon nito ang lahat ng mga sinabi niya matapos makita si Leo. Hindi hamak na naging pipitsugin itong tingnan kesa kay Leo. Ba't mo alam kung saan ako nagtatrabaho, ha? Nakanguso siyang lumapit ngunit ang mata nito ay na kay Dylan. Narinig ko yung sinabi ng ex mo. Tatalunin daw niya ako eh. Ano ka ba? Nagbibiro lang yan. He doesn't know what he is saying, okay? Agad niyang tugon at masamang tiningnan si Dylan. Para itong tutang na tahimik. Malamang nagulat ito nang makilala si Leo. Akala kasi ng lalaki isang pipitsuging Silvela ang tinutukoy ni Julie o di kaya isang peking Silvela. Hindi nito inaasahan na ang tanyag na Silvela ang nahatak niya. Hindi pa tayo tapos ah. Gagawin ko lahat para makuha ka ulit, Julie. At yung lalaki mong yan, sisiguraduhin kong babagsak yan. Napatitig lang sila sa lalaki nang galit itong lumabas ng clinic na parang batang nagtatantrums. Hindi tuloy napigilan ng dalaga ang matawa. Unang beses ko makita yung ex mo, hindi ko alam na parang bata pa pala siya mag-isip ha. Natatawang ani Leo. Huli ko na nga na-realize, 6 years pala ako nagbabantay ng bata. Nga pala, ba't ka nagawi dito? May nangyari ba? Yes, I need to talk to you. Nasense agad niya ang pagseryoso nito kaya iginian niya ang lalaki sa malapit na sofa. Oh, akala ko okay na lahat. Nakuha mo na yung pera, di ba? Nakastart ka na rin ng business mo.
Oo, pero hindi ko inaasahan na mangungulit si Lola at Lolo eh. Kahapon nagulat ako nang makita sila sa kumpanya. Unang beses tong lumuwas sa Maynila mula nang magretiro yung lolo ko. At alam mo ba yung dahilan? Ano? Hinahanap ka nila, Jules. Ha? Natameme siya sa narinig. They said they missed you already at hinahanap ka sa akin. And I was not ready yesterday kaya kung ano na lang yung nasabi ko. I told them busy ka. Kahapon kaya hindi tayo magkasama. Pero namilit at hiniling na sana ngayon daw makita ka raw. Oh my goodness. Nasa po niya ang labi. Hindi niya inasahang mangyayari yun. Julie thought na after nilang umalis ng isla tapos na rin ang deal nila ng lalaki. Hindi niya naisip na maaring hanapin siya ng grandparents ng lalaki. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Nag-expect sila. Jules. Tsaka hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila na nagpanggap lang tayo. Sabihin ko bang ganun? Panigurado masasaktan sila ng sobra. Sobrang genuine nila sa relasyon natin eh. Ang saya nila nang malaman yun. Kaya nga. Napahilamos ng mukha ang lalaki. Hindi alam ni Julie kung ngingiti ba siya o ngingiwi. I guess we have no choice but to continue the pretension. Okay lang sa'yo? Tumango siya. Okay lang. Besides, mababait naman sila, Lola, at ayoko silang masaktan. Kaya, let's continue for now. Hintayin na lang natin ng tamang oras para aminin ang lahat. Umangat ang sulok ng labi nito. Thank you, Julie. Anything for you, Leo. Alam mo, binabalik ko lang naman talaga yung magandang loob na iginawad mo sa akin eh. At yun nga, dahil sa sirkumstansya, kinailangan nilang magpanggap ulit. Julie, iha, we missed you so much. Ako rin po, Lola, Lolo. Masaya siyang lumapit sa mga ito at nagbeso. Nasa isang expensive restaurant sila. Kumusta ka na? Okay naman po. Medyo na-busy lang po ako nitong nakaraan sa clinic dahil marami pong na-admit at na-rescue na animals. Ang sipag mo naman. Kaya hanga ako sa'yo eh. Your perseverance makes you stand out more, iha. Thank you po. Humagikgik ang Don niya. Pabiro namang tinampal ng Don ang apo. Bagay talaga kayo nitong apo ko. Parehong masipag at matyaga. Nagkatitigan sila ng lalaki. Ang pogi ni Leo sa suot na white long sleeve habang nakaslick back ang hair niya. Kaya nakita ang noo. Parang Diyos sa Greek mythology. May bako, kailan kayo magpaplano ng kasal? Po? Wag niyong masamahin kung inuunahan namin kayo, ha? We know naman, alam naman namin na wala pang proposal, kaya kinukulit namin itong si Leo na dalian na. Hindi na talaga kami makapaghintay na makakasal kayo, iha. We'll get there, Lolo, okay? Sabat ni Leo. Walang naisabat kundi ngiti na lamang ang nagawa ni Julie. Kumakabog naman ang dibdib niya ngayon. Para siyang mababaliw. Alam niyo, bakit hindi na lang muna natin kilalanin ang mga magulang ni Julie? Kumusta ba ang mama at papa mo, iha? Wala na po akong papa, Lo. Si mama naman po abala sa flower shop niya. Yung po yung pinagkakaabalahan niya mula nang mawala si papa. Dahil sa cancer. 6 na taon na rin po ang nakakalipas. Kaming dalawa na lang po sa bahay. Sorry to hear that, iha. Pero free naman po siguro si mama. Sasabihan ko na lang po siya. Talaga? Kung ganon, edi, iset na natin yan. Kami na ang bibisita sa inyo, iha, para sa formal na pag-uusap sa nalalapit niyong pag-iisang dibdib. Pressured ang dalaga sa expected na kasal nila ng lalaki. Paano yan mangyayari kung peke lang naman ang relasyon nila? Pero the rest, masaya siyang makasama ang mag-asawang Silvela. Hindi na uubusan ng joke si Don Julio at tawa ng tawa naman si Doña Teresa. I'm so sorry, na-pressure ko tuloy sa kasal. Tiningala niya si Leo. Hinahatid na nito siya sa kanila nang mabanggit ng lalaki ang iniisip niya kanina pa. Kaya sana makahanap tayo ng pagkakataon na
Sabihin sa kanila ang katotohanan bago sila tuluyang umasa. Tama ka. Sana makahanap tayo ng pagkakataon. Tiwala lang, Leo. Magbibigay rin ng pagkakataon sa atin ng Diyos. Buti na lang talaga nandyan ka, Jules. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka eh. Hindi siya nagreklamo nang yakapin siya nito. Sa paglipas ng araw, lalo pang nakakapalagayan ng loob ng dalaga ang lalaki. Pakiramdam niya, match made in heaven sila dahil sa lahat yata ng bagay ay may kasundo agad sila. Kinukulit na nga siya ng ina kung bakit hindi nila totohanin, total pareho naman silang single. Lumipas ang mga buwan na malaya na lang ng dalaga na nahuhulog na ang sarili niya kay Leo. Hindi na normal ang pagkabog ng dibdib niya sa tuwing magkasama sila at hindi na rin ito nawawala sa kanyang isipan. Mahal ko na yata siya, ma. Sino anak? Si Leo. Pakiramdam ko, mahal ko na siya eh. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ng kanyang ina. Ay nako, hindi na nakakagulat yan. Sa pagiging ideal man pa lang ni Leo ay kahulog-hulog na. Alam mo anak, wag mong pagbawalan ang sarili mo. Ilang buwan na rin naman na nang maghiwalay kayo ni Dylan, di ba? At hindi na rin yun nanggugulo kaya umamin ka na. Yun pa nga inaalala ko, may. Nakakapanibagong tahimik bigla si Dylan at hindi nanggugulo. Pakiramdam ko kasi may gagawin siyang di maganda. Naku naman, don't let negativity win inside your head, anak. Isipin mo na lang na baka napagod na rin. Niyakap siya nito at malalim naman na napabuntong hininga ang dalaga. Yun ang iniisip niya sa mga araw. Tuwing kasama lang si Leo ay nawawala yun. I have a problem. Nangungulit na naman sila lolo sa kasal natin eh. Ba't ang bagal ko raw? Isinandal niya ang ulo sa balikat ng lalaki. Pababa na ang araw nun at kapwa sila pagod sa trabaho kaya naman dumikit siya rito. Oh, anong sabi mo? Sabi ko, eto na nga, ginagawa na nga natin. Hindi talaga ako makahanap ng tamang tiyempo, Jules. Kawawa ka naman eh, stress ka na tuloy sa kasal. Dinungaw nito siya at marahang ginawaran ng halik sa noo. Napapansin niyang mahilig gawin yun ng lalaki. Wala naman silang label o ano at ayaw niyang mag-assume pero ibig sabihin kasi ng forehead kiss is I care for you. So, does Leo Chris Silvela care for her? Stress nga akong stress pero nandiyan ka naman kaya walang problema. Alam mo Jules, I've been thinking one thing since last month. Hindi ko alam kung paano sasabihin to sa'yo eh. Kumunot ang noo niya. Ano naman yan? Gusto mo na bang itigil natin yung pagpapanggap? No, I mean, hindi yun. Ayoko no. Ang gusto kong sabihin, why not? Hindi nito matuloy ang sasabihin. Tumuwid ng tayo ang dalaga. Ano? Why not, why not make it real? Leo? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to eh because I really love you. Matagal na. Mula pa lang nung makita kitang nagpapalutang-lutang sa dagat ng araw na abandonahin ka ng ex mo eh. Nahulog na ako sa'yo. Natakot lang ako na baka ma-reject kasi kakagaling mo lang sa heartbreak. Matabang siyang napangiwi sabay tampal sa balikat nito. Pasensya na. Ayaw mo ba? Matatanggap ko naman eh. Alam ko namang pagpapanggap lang ginagawa natin. Ano ka ba? Ba't ngayon mo lang sinabi yan ha? Umuwang ang labi nito. Mabilis namang napuno ng kaligayahan ng dibdib niya. Matagal na rin kitang gusto, Leo. Huli ko lang din na na-realize yun. Kung gano'n, mahal pala natin ang isa't isa? Oo. Marahan siyang napahigik sa pag-aming yon. Wala nang mas nakakakilig na malamang ang taong gusto mo ay may gusto rin sa'yo. Biruin mo. Kung hindi ako naglakas ng loob, we will never know that we love each other. Ibig bang sabihin ito, totohanin na natin yung pagpapanggap? Yeah, totohanin na natin. Ano pang dahilan bakit hindi pa, di ba? Gayong malinaw na ang nararamdaman natin sa isa't isa. Huwag na nating pagkaitan ng kasiyahan ng ating mga sarili. Ano ba? Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos yan. Mahal din kita.
Ang dating pagpapanggap ay nauwi sa totohanan. Ang takot at pangamba sa pag-asa ng mga taong nakapaligid sa kanila ay napalitan ng kaginhawaan. May sasabihin ako sa'yo, babe. Itinigil talaga ni Julie ang ginagawa at hinarap ang lalaki. Kasalukuyan silang nasa klinik at binisita ang lalaki. Masaya siya dahil sinurpresa siya nito ng alagang aso. Iyon daw muna ang magiging anak nila for the meantime. Ano na naman yan, ha? Marahang itinaas ng lalaki ang buhok ng dalaga sa likod ng kanyang tenga at hinaplos ang kanyang muka. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Hindi niya naitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Ikaw talaga, love language mo talaga ang words of affirmation eh. Palibasa, alam mong mahina ako pagdating sa compliments. Wala talagang halong biro, ang ganda mo. Alam mo sa bawat araw na nasisilayan ko ang mukha mo. Lalo lang ako nauhulog sa'yo. Dumating na ako sa punto na kung magkaanak tayo, gusto ko rin magkamukha kayo. Kasi gusto ko maramdaman ulit ang ma-fall in love sa parehong mukha. Paano yan? Sabi na yung utang natin kila lolo. Then we should try early para maaga rin tayo makakahinga. Para 10 beses din ako mahulog ulit. Ang dating asaran lang ay nag-sink in na sa kanya. Kung ano man ang usapan nila ni Leo, hindi na yun peke, bagkus, totoo na to. Kaya nahaharap na siya sa realidad na magiging ama ito ng mga magiging anak niya. 10? Hindi ko talaga ma-imagine na magiging 10 yung anak ko. But, alam mo, kung ikaw rin naman yung ama, wala namang problema eh. Kasi alam ko kung gaano ka kabait, maalaga, at saka mapagmahal. Kaya sana makuha nila ang ugali mo, no? Not bad. Kaya tsura mo sila pero sa akin yung ugali, o diba? Gandang combination yun. Ano kaya kung gumawa na tayo ngayon? Natutup ang labi niya. As in ngayon? Dito? Oo naman, wala pa naman tao eh. Hoy, ikalma mo yan ha. Kailangan mong magpigil hanggang sa may kasal tayo, magtiis ka. Ngumuso ito at pabirong ginulo ang buhok. Alright, sige, kakayanin ko basta ikaw, no? Natiis ko nga nun eh. Ngayon pa kaya na may assurance mo na? Kaya hulog na hulog ako sa'yo dahil dyan sa mga assurance mo eh. Sa paglipas ng mga araw, lalo lang tumutubo ang pagmamahal na meron sila sa isa't isa. Tingin ni Julie wala nang kung anong makakasira sa nabuo nilang koneksyon. Kung may nakaraan man siyang hindi madaling kalimutan, iniisip na lang niya na parte yon ng pagbabago. Tama ngang minahal niya si Dylan ngunit kay Leo, nalaman niya kung paano magmahal ng tama. Magsakripisyo, maging masaya, maging malaya, at maging payapa. Doon nagawa niyang ikumpara ang kaibahan nun. Nagtagal man sila ni Dylan ngunit nakulong naman siya sa isang abusadong relasyon. Samantalang kahit ilang buwan pa lang ay ramdam niyang may boses siya sa pagitan nila ni Leo. May karapatan siya sa kanyang mga iniisip at yon ang mahalaga. Kaya hindi talaga sa tagal ang basihan ng isang mabuting relasyon. Nasa tatag, tiwala at pag-intindi sa bawat isa. Ma, nakatawag ba si Leo sa'yo? Bored na naupo ang dalaga sa sofa. Linggo at wala siyang trabaho. Masama ang gising niya dahil wala man lang tawag na natanggap sa lalaki. Madalas pa naman, siya ang nag-good morning pero ngayon wala. Wala naman anak, bakit? Hindi kasi siya tumawag eh. Last usap namin kahapon pa nung umaga kasi busy rin siya. Akala ko nga tatawag siya ngayon pero wala. Baka naman abala lang. Nag-expand yung shipping company niya, di ba? Oo, alam ko naman po yun pero kahit abala siya nagagawa naman niyang mag-update eh. Ay nako, ewan ko na lang dyan sa nobyo mo ha. Baka mamaya may kinakausap na yung babae. Hindi niya naiwasan ang sumimangot dahil sa nasabi ng ina. Naman, hindi yun magagawa ni Leo. O ay bakit hindi tumawag? Baka nga tulog pa yun dahil pagod. Pagod kasi may ginawang kung ano sa ibang babae. Alam mo naman, lalaki yon at may pangangailangan. Samantalang ikaw, hindi pa handang ibigay, baka naghanap muna ng parausan. Dahil dito, mas lalo lang sumama ang araw niya. Hindi niya dapat sineryoso ang saad ng ina, ngunit hindi yun nakuha sa isipan niya.
Ah, ganun. Yung mokong na yun, baka nga may kinamang babae yun kaya hindi nakapag-update sa akin. Ramdam niyang unti-unti nang tumutubo ang kaba sa kanyang sistema. Sensitive si Julie sa topic basta cheating dahil na rin sa pinagdaanan niya kay Dylan noon. Kinuha ng dalaga ang cellphone at tinawagan ito. Mas lalo lang lumala ang kanyang sama ng loob nang hindi ito sumagot. Sumagot ka kasi! Nasaan ka ba ngayon? Ba't hindi ka makontak? Napahilamos na siya at padabog na bumaba. Wala naman silang pinag-awayan. Kaya ba't biglang naging cold ang lalaki sa kanya? Ma, hindi ko siya makontak. Anong gagawin ko? Ewan ko anak, baka may ginagawa lang. O kung ano. Ay naku, wag ka nga munang kumalma ka. Pero kasi nag-overthink ako eh. Alam mo naman yung pinagdaanan ko kay Dylan, di ba? Imbes na pag-aani ng loob, dinagdagan lang yata ng kanyang ina ang sama ng loob. Kung ano-ano na lang ang ibinigay nitong senaryo na naiisip naman agad niya. Ma naman ba't ganyan ka ha? Hindi ba paborito mo nga si Leo tapos ganyan ka? Hindi niya na napigilan ng maiyak. Nafu-frustrate siya at pinagtatawanan lang siya ng kanyang ina. Hay nako, matulog ka na ulit doon para ma-refresh ka. Nalungkot siya. Buong tanghali umiyak ang dalaga hanggang sa makatanggap ng text mula sa nobyo na nag-aayang maghapunan. Ngunit yun lang. Wala nang kasunod na text o explanation. Walang good morning, walang I love you. Hindi na yata ako mahal nito eh. Anong kinakain ng mokong na yun? Pag talaga nalaman ko naglolo ko yun, putulan ko talaga siya ng alaga. This time totohanin ko na talaga yun. Matitikman niya talaga yung galit ko. Tuloy nakailang rolyo siya ng tissue, kakapunas ng luha at sipon. Sumapit ang gabi. Naghanda na siya at nagtaka ng pagdating sa venue, nandoon lahat ng pamilya nila. Nanatiling casual lang ang dalaga at tiningnan si Leo na parang wala lang. Hi babe, you're so beautiful tonight. Thanks. Maikli lang ang naging tugon niya at dumiretso sa mga lolo at lola ng kanyang nobyo. Gusto niyang isumbong ang apo nila ngunit minabuti niyang isarili muna yon. Pagkatapos ng pagkain, gusto niya itong kausapin. Cheers sa panibago na namang pagsasama ng ating mga pamilya. Bon appetit everyone! Hey, you look sad. Anong problema? Nilingon niya si Lydia na lumapit sa kanya, peke siyang ngumiti. Wala naman Lyd, medyo sinisipon lang kaya wala ako sa mood. Ganun ba? O pagkatapos mo nito, tumungo ka sa table namin nila Dana ha. May kukwento kami sa'yo. Plano kasi naming bumuo ng celebration sa 58th wedding anniversary nila Lolo Julio at Lola Teresa. Sige. Pagkatapos kong kausapin si Leo. Dahil mabilis natapos ang dinner, hindi na nagsayang ng oras si Julie at hinatak si Leo sa walang taong lugar. Kailangan nating mag-usap. Anong kailangan natin pag-usapan, babe? May problema ba? Manhid ka ba? Ba't bigla ka nalang naging cold buong araw, ha? Tas ngayon umato kang parang wala lang? Marahan itong natawa. Baliw ka ba? Natatawa ka pa na ginose mo ko buong araw? I'm sorry. Ang adorable kasi tingnan ng mukha mo pag sinumpong ng sama ng loob eh. Tarantado rin talaga to eh, no? Sabihin mo nga sa akin, may iba ka na ba, ha? Of course not. Ba't ako maghahanap ng iba? Akin ka na. Kasi hindi ko pa mabigay yung mga pangangailangan mo eh. Ano ba? Huwag kang tawa ng tawa. Lalong sumasama yung loob ko eh. Imbes na tumahimik, mas lalong lumaki ang ngisi nito. Kasunod ng biglaan na lang na pagluhod ng lalaki sa kanyang harapan. Nagulat pa siya na akala niya nahimatay ito ngunit nang makitang may inangat itong pulang box, mabilis pa sa 4:00 nasa po ni Julie ang labi niya. Oh, hindi. Pasensya na kung ginose kita buong araw, babe. I have a reason for that. This. Anong ginagawa mo? Ba't ka nakaluhod? Diyos ko, ba't ka may hawak na sing-sing? Wait lang. I'm willing to risk everything just to be with you. Kahit ilayo ka man sa akin, habulin kita at patutunayan ko na ako lang nararapat para sa'yo. Will you marry me? Julie May Roa. Layo naman eh. Ngumiti ito.
para namang nalaglag ang kanyang puso sa sahig. Hindi na biro pagkapanggap to. I'm sorry for not texting or calling you today. Naging abala kasi ako sa pag-aasikaso dito eh. Maganda naman, di ba? At hindi mo inaasahan, oh. Kaya, para sa mahal kong babae, pakakasalan mo ba ako? Kahit na puno na ng luha ang kanyang mukha, wala siyang pakialam. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. I do. Talaga? Yes! Nanginginig ang kamay na inilahad ng dalaga ang daliri sa ere. Hindi niya makontrol ang pag-iyak ng sarili niya. Iyak hindi dahil malungkot, kundi dahil sa walang mapagsidlang kasiyahan. Ang akala niyang simpleng family dinner ay sorpresang proposal pala. Nagtaka pa siya kung bakit naroon lahat ng pamilya nila kanina at kung bakit tila lahat walang pakialam sa cold treatment ng lalaki. Everyone, we're engaged now. Magiging misis ko na si Julie. Masaya kami para sa inyo. Ikaw talaga. Kaya pala buong araw, hindi mo ko tinawagan kasi may plano kang ganito ha. Sumama talaga yung loob ko eh. Natatawang inayos nito ang nagulong bangs niya dahil sa pag-iyak. I'm sorry na. Iniisip ko kasi na dapat hindi ka makahalata. Pasensya na kung sumama yung loob mo. Ngumuso siya at binalingan ng inang naluluharin ngayon. Kaya pala kahit si mama hindi ako pinapansin eh, kahit nagsumbong ako. Tapos binibigyan pa ako ng mga kung ano-anong masasamang senaryo sa isipan para pala madistract ako sa plano niyo. Ay nako, I'm very sorry anak. Oh, pero worth it naman 'di ba? Kasi gumana yung plano. Tingnan mo, hindi mo inaasahan na ngayon magpo-propose si Leo, 'di ba? Ikaw naman. Paraan lang namin 'yun para madistract ka. Tumango siya at pabirong ngumuso sa ina. Inagaw ng fiancé ang kanyang atensyon at mariing siniil ng halik ang kanyang labi. Lahat na pahiyaw sa kagalakan, lalo na ang matatandang Silvela. Ngunit sa kalagitnaan ng masayang selebrasyon, bigla na lang pumasok sa eksena si Dylan na lasing at tila ba hindi inaalagaan ang sarili ng ilang buwan. Hindi kayo pwedeng ikasal! Dylan, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Napatayo siya nang bigla siyang kabahan. Sinundan siya ni Leo at ang ilan ay nagtaka, lalo na ang Don. Sino siya, Leo? Kilala niyo ba ang lalaking yan? May dapat kayong malaman tungkol sa dalawang yan, Don Julio. Peke lang ang relasyon nila. Ang lahat ng yon walang katotohanan at purong pagpapanggap lang. Tuluyan na ngang nangyari ang kinatatakutan ng dalaga. Sa pananahimik ni Dylan, yun ang pumapasok sa isipan niya na baka bigla na lang itong manggulo at sirain ang masasayang araw niya. Ngunit ang kaba ay noon pa dahil ngayon may tiwala na siya sa sariling malalagpasan yon dahil nag-umpisa man sa pagpapanggap. Ngayon, totoo naman ang nararamdaman nila ng nobyo. Naitama nila yon kaya wala lang dapat ikatakot pa. At tanging iniisip na lang niya ay ang magiging reaksyon ng mag-asawang Don. Anong ibig mong sabihin, iho, ha? Sino ka ba? Ipakilala mo ang sarili mo sa akin. Ako si Dylan, ang boyfriend ni Julie. Boyfriend? Paano? Apo ko at si Julie ang magkarelasyon. Hindi talaga sila mag-girlfriend at niloko lang kayo para makuha ang pamana sa kanya ng mga magulang niya, sir. Ginamit lang nila kayo para sa sarili nilang kasakiman. Manggagamit si Julie. Ano? Napakurap-kurap siya. Natuon sa kanila ni Leo ang atensyon ng lahat. Nakaramdam siya ng kaba dahil sa paraan ng pagtitig ng mga ito. Hindi totoo yan, Dylan. Pwede ba wag mo nga kaming siraan? Totoo ba ang sinasabi niya, Leo at Julie? Lo, let me explain. Huwag ka maniwala sa lalaking yan. He's nothing but an asshole cheater ex-boyfriend of Julie. Matagal na silang hiwalay. Tumahimik ka. Inagaw mo yung girlfriend ko. Kaya sisirain ko rin ang masayang buhay mo. Kala mo ba tatantanan ko kayo? Umigting ang panga ng lalaki. Kulang na lang suntukin nito si Dylan sa pagsira sa masayang araw nilang dalawa. Ngunit kinontrol nito ang sarili. Ang paggamit ng dahas ay makapagpapalala lang sa sitwasyon.
Guard, palabasin yung lalaking to. Huwag, Leo. Huwag mo siyang palabasin. Gusto kong marinig ang sinasabi niya. Sabi naman ni Don Julio. Napalunok siya, hindi na mawari ang pagkabog ng kanyang dibdib. Tila ba naniniwala ang matanda sa ex niya kaya natatakot siya. Lo naman, narinig mo ko. Huwag mo siyang palalabasin dahil gusto ko siyang makausap. Ano, natatakot ka bang madiscover ko ang mga ginawa mo? Natulala na lang si Leo dito. Walang katotohanan ang sinasabi niyang sila pa. Oo, inamin ko nagpanggap nga kami nung una ni Julie. Pero nahulog ang loob namin sa isa't isa kaya nagpa siya kaming totohanin to lahat. Please forgive me if I deceived you. Pero pangako, ilang beses ako naghanap ng tamang panahon para sabihin sa inyo ang totoo. Sadyang wala lang talaga akong mahanap eh. Shut up, Leo. Hindi mo kailangan depensahan ang sarili mo dahil ako ang magdedesisyon dito. Ngayon gusto kong marinig ang sinasabi nitong si Dylan. Sinenyasan nito si Dylan na lumapit kaya ang ex-boyfriend niya ay nakangisi namang lumapit. Pakiramdam ni Julie mahihimatay na siya. Kung hindi pa niya naramdaman ang mainit na haplos ni Leo ay hindi siya kakalma. Pinagmasdan nilang lumapit si Dylan sa matandang Don. Ulitin mo nga ang sinabi mo, iho. Anong nalalaman mo? Wala ho talagang relasyon si Leo at Julie. Sir, niloko lang nila kayo. Nagpanggap sila para makuha ang perang ibinili ng mga magulang niya. Binhilog nilang dalawa ang ulo nyo. Hindi totoo yan! Tumahimik ka muna, Julie. Ano pang nalalaman mo? Balak nilang itigil ang pagpapanggap sa oras na makuha na nila ng tuluyan ng pera. Malanding babae yan si Julie. Dahil pinagpalit niya ako kahit kami pa. Kaya sana wag niyong hayaang bilugin ng babae niya ng ulo niyo. Tumangu-tango ang matanda. Minasahin nito ang baba at sinulyapan sila bago muling ibalik kay Dylan. Yun lang sasabihin mo? Kumunot ang noon ni Dylan kahit sila rin. Ano ibig niyong sabihin, sir? Tinatanong ko kung yun lang ba lahat. Opo, bakit? Tumayo naman ang Don. Maaari ka lang umalis. Ano? Yun lang? Wala kang gagawin, hindi mo sila paghihiwalayin? Naramdaman niyang umigting ang panga ni Leo kaya marahan niya itong hinaplos. Sa hindi inaasahan, isang malakas na hagalpak ang binitiwan ng matandang Don. At bakit ko naman gagawin yon, iho? Ano? Nababaliw ka na ba? Niloko ko ng babae niyan tapos mukhang masaya ka pa. Kaya nga ako masaya kasi nagkahiwalay kayo. Kasi kung hindi sila magkakakilala at magpapanggap na magkarelasyon. Napatda siya. Nagkatitigan sila ng fiancé at parehong naguluhan sa narinig. Alam mo bang matagal na panahon naming hinintay na magkita sila at mahulog sa isa't isa? Dahil nobyo ko ni Julie, ng mga panahong yon wala kaming nagawa. Kaya nang malaman namin na niloko mo siya, nagdiwang naman kami. Lalo pa nang magtagpo sila at naisipang magpanggap. Ibig sabihin alam nyo nung una pa lang na nagpanggap sila? Oo naman. Ano bang tingin mo sa akin, tanga? Kilala ko ang apo ko at nagpanggap lang akong walang alam dahil pabor naman sa amin ang pagpapanggap na yon. Napanganga naman siya. Lolo Julio, alam nyo? Pakiramdam niya nalutang siya. Matagal na, iha. Gusto mo bang malaman kung bakit pumayag kami kahit alam naming mag-asawa na hindi totoo ang relasyon nyo nung una? Bakit po? Kasi bata pa lang pinagkasundo na kayo ng mga ama ninyo. Ang namayapang ama ni Leo at ang namayapa mong ama ay matalik na magkaibigan. Kaya pinagkasundo nila ang mga anak nila. Mahigpit na ibinili ng anak ko sa akin noon na huwag ibigay kay Leo ang perang iniwan nila kung hindi ikaw ang pakakasalan. Kaya sa tingin mo ba kung ibang babae ang napili niyang magpanggap nun, papayag kami? Hindi. Dahil una pa lang, nakatali na kayo sa isa't isa. Kayong nakatadhana at hindi naman kami nabigo dahil ikakasal na nga kayo. Hindi ako makapaniwala. Kahit nang lingunin niya ang donya at ang ina, isang tamang ngiti lang ang iginawad nila. Alam ng mga ito. Sinapu ni Leo ang mukha niya at pinagdikit ang noo nila. Una pa lang pala pinagtagpo na tayo ng pag-ibig.
Narinig din yun ni Dylan kaya nagwala ito. Wala naman itong naging laban sa malalaking guard na humatak dito palabas. Narinig niyo yon? Akala niyo ba hahayaan ng Lolo Julio mo na sirain ng lalaking yon ang pag-ibig na pinaglaban ninyo? Hinaplos ng Donya ang pisngi ng dalaga at niyakap siya. Kalimutan mo na ang kaba, iha. Dapat magsaya ka ngayong araw kasi engagement day nyo. Tandaan mo na hindi kami galit o dismayado sa'yo. Thank you, Lola, sa walang sawang pagtitiwala sa akin. Alam mo namang apo na ang turing namin sa'yo, hindi ba? Habang kinakausap siya ng Donya, lumapit naman si Don Julio at niyakap si Leo. Ilang beses nagpasalamat ang lalaki dito at nang siya na, hinawakan nito ang kamay niya. Huwag mong alalahanin ang ex mong yon, ha? Alam ko lahat kaya wala kang dapat ipag-alala. Focus ka lang sa goal natin. 10 anak para naman dumarmi-dami yung mga apo ko sa tuhod. Lolo, ang kaba niya ay napalitan ng kagaanan at marahang tawa dahil sa biro nito. Kahit 15 anak pa po basta kaya ng matres ko, lo. Aba, tama yan. Binagyuman ng hindi inaasahang unos ni Dylan, nakabangon pa rin sila at tila wala lang nangyari. Buong gabing hindi binitiwan ng lalaki ang kamay niya. Madalas din itong humalik sa kanyang noo at balikat habang nakikinig sa kwento ng mga pinsan. Masaya ako na ikaw ang lalaking makakapiling ko sa pagtanda, Leo. Masaya rin ako na binigyan mo ako ng pagkakataon. Ilang buwan lang ang lumipas ay ikinasal na sila sa isang engrandeng church wedding. 2 buwan lang din pagkatapos ng kasal ay nabuntis agad si Julie na ipinagdiwang ng lahat. Excited ang lahat sa magiging panganay nila at nang lumabas, isang healthy baby boy iyon. Nasundan ng pagbubuntis niya hanggang sa nagkaanak nga ng 10 ang mag-asawa. Talagang sineryoso nila ang habili ng matandang Don at binigyan nila ng 10 makukulit at bibong mga apo. Masaya sila na kahit naabot na ang sukdulan ng mga pangarap nila sa buhay, patuloy pa rin sa pagbigay ng biyaya ang Panginoon. Ang pagiging palaban, hindi nagpapaapi at pagiging hindi martir ay mahalaga sa buhay. Huwag matakot na ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong mga paniniwala. Tandaan, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Magkaroon ng lakas ng loob na magsalita laban sa kawalan ng katarungan at labanan ang mga taong nagsisikap na saktan ka. O ang mga taong inakala mong mapagkakatiwalaan mo at mahal na mahal. Ang pagiging palaban ay hindi tungkol sa pagiging agresibo, kundi tungkol sa pagiging matatag at pagiging handa na ipagtanggol ang iyong karapatan. Iyon ang ginawa ni Julie nang lokohin siya ni Dylan. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas sa relasyon na yon. At sa huli, nakilala pa niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Si Leo. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aabang